Okay, magandang araw uli sa inyo. JDB uli, inyong abang lingkod. Eto, strike 3 na raw po kay Senator Amy Marcos etong Amerika. Bakit? Sabi rito sa balita ng CNN Philippines, strike 3 Senator Marcos hits US transfer of 39 million gallons of fuel to Subic. Okay? So ito. Ito po kasing mga langis na ito ay nanggaling po ito sa um, ayan na, last December 20, nanggaling ito sa Hawaii. Okay, sa Hawaii ito kinuha. Kasi doon inaalis na nila yung ito yung tinatawag na Red Hill Underground Storage Facility sa Honolulu, Hawaii. Ang laman po niyan ay mga fuel para sa mga barko na pandigma at saka sa mga eroplanong ginagamit nila diyan sa kanilang military base diyan sa Honolulu, Hawaii. Now, dito naman po kay Senator Amy Marcos, sabi rin sa balita, um, Marcos called on the DND and AFP to explain. So pinagpapaliwanag niya tungkol dito sa paglilipat, no, na kanyang describe na strike 3 in attempting to deprive the Filipino people the right to know. Kasi ang totoo, hindi rin naman po natin nabalitaan, wala namang ibinalita na merong inilipat dito na ganyang karaming milyon-milyong volume ng fuel. Hindi po ito ordinaryong fuel, ha. Hmm. Ang sistema po diyan, nung yan po ay nasa Hawaii, alam ko storya nito nung nasa Hawaii yang mga fuel na yan, so nakabaon yan sa ilalim ng lupa, meron talagang tangke. Alam niyo po ba kung ilang miles pa ang layo niyan dun sa actual na bases nila. Kasi siyempre in case na magkaroon ng giyera, hindi po dapat ito nandun sa kampo, sa base. Kasi paano 'pag inatake agad yung base, eh di sasambulat 'yan. So yung ibang sinusuplayan ng fuel, 'di ba katulad ng mga ports, yung mga ng mga sa mga barko nila, damay-damay agad kahit hindi naman inatake dahil walang fuel, 'di ba? So nilalagay po 'yan somewhere else. Ngayon, when I say it should be in somewhere else, dapat po hindi alam ito. Ang problema kay Senator Amy Marcos, nakakalimutan niya na dapat itong mga ganitong impormasyon, kung meron siyang inquiry, it has to be done ah, discreet. Hindi ito yung ibuyang-yang na naman niya sa buong mundo. Bakit? Kaalyado natin ang Amerika. And everything that they're doing, and also dito sa ating AFP, ito po ay may kinalaman sa ating depensa. 'Di ba meron tayong mutual defense treaty with the US? Oh. So kung meron siyang gustong malaman dito, like hey, meron na ba ang Pilipinas na mapag-iimbakan 'yan o wala, 'di ba? Oh, kasi sa Hawaii po, sa totoo lang, nag-cause ito ng environmental issue. Kasi nagkaroon daw ng leak, nakaapekto raw doon sa tubig na iniinom nila. Oh, 'yun, 'di ba? So, I would say partly itong sinasabi ni Senator Amy Marcos. Okay, I agree na dapat pangalagaan natin ang ating kasiguraduhan, 'di ba? Ang ating kalikasan. Pero yung patraydor na ganitong klaseng sistema na ibo-broadcast mo sa mundo na malaman ng China na, "Uy, nag-ooperate dito. Uy, nagpapalakas, pinalalakas." This is the interpretation of all this. This is the interpretation na ang Pilipinas ay nagpapalakas ng puwersa. And the US is helping out, 'di ba, the Philippines. Oh, baka pagka dumating halimbawa nagkaroon tayo ng mga F-fighters, 'di ba? Yung mga eroplano, ipagkalat din niya. 'Di ba? So, the only thing that I'm no, not the only thing, but another thing that I'm expecting from Senator Amy Marcos, i-oppose din po niya itong um, itong 'di ba pwede na tayong gumamit ng nuclear, 'di ba, para sa energy, sa iba pang bagay.
Nako, baka pati yung paggamit natin ng nuclear power plant, i-oppose na rin niya. Dapat niyang isipin, mismo ang tatay niya ang precursor ng nuclear power plant, 'di ba? Dito sa ating bansa. Oh, baka yan, i-oppose din niya, kontrahin din niya. Pambihira, super ating ito, eh. Hmm. Ngayon, sabi rito, ah, the senator said both countries and a silence on the transfer raised suspicions on prepositioning of military supplies in the Philippines, especially in light of predictions that the US and China might go to war over Taiwan. Okay. Now, noon sinasabi na palakasin, sinasabi rin po niya yan, palakasin natin yung ating depensa. Pero ang tanong, ganun ba tayo kaunlad? Ganun ba kadaming pera natin na kaya natin na walang tulong ng kaalyado tapos mapapalakas natin? Kahit mga manananggal hindi lalaban diyan, 'di ba? Kahit na yung mga impakto hindi papatol sa laban na 'yan. So, ang pinaka-best natin rito at yun naman ang sinasabi natin lagi, "Putrakis kayo Amerika, tinuturing niyo kaming kaalyado, pero kami ang first line of defense. Kami ang second doon sa group of island chain to contain China." 'Di ba? Yung kanilang imperialistic move. Tapos hinahayaan nyo na mahina kami. And so, they can easily run over the Philippines. And then, magkakaroon sila ng mabilisang access dahil kami ang gateway towards the Pacific Ocean. Oh. At maglalagay ito sa disadvantageous position ng mga puwersa ng Amerikano na nasa Guam at naandyan po yung sa may Hawaii. At delikado na rin yung kanilang itong Pacific side like yung California, 'di ba? And including Canada madadamay rin. So dapat palakasin tayo. So ngayon meron ng ganitong ginagawa, 'di ba? Pambihira. Dapat ginagawa ni Super Ate, magtanong, palihim, "Hey, DND, have you heard about this?" Yeah. "Did you allow this?" Of course. Anong gagawin ng mga eroplano rito? Alangan naman po yung fighter plane ng Amerika na 'di ba, EDCA, pwede silang maglagay diyan, mag-istasyon. 'Di ba, Sir Carlos Maglasang? Oh. Ngayon, alangan naman na yung mga eroplano pupunta pa ng gasoline station. 'Di ba? Bibili pa. 'Di ba? Tapos 'pag nandito sila may baon silang gasolina. Napaka-impractical nun, bobo lang ang gagawa nun, 'di ba? Ang dapat talaga mayroong naka-imbak na fuel na puwedeng gamitin. Ng putya. Ay naku, sabi pa rito, "Relations between the Philippines and China have soured, not only due to latter's harassment in the West Philippine Sea, but also because Manila and Washington last year strengthened EDCA." Alam naman ni Aimee yan na meron tayong EDCA, 'di ba? The deal allows the US to build more sites around the country where troops and equipment can be stationed on a rotational basis. Okay. Alam na po natin, gaano po ba naman kalaki kasi no, yung sumpa sa Pilipinas ng ating location. At wala tayong magawa. Kung ayaw nating madamay pag nagkaroon ng gulo, ay siguro buhatin natin ang bansa natin o ilangoy natin papunta kung saan, siguro sa Timbuktu. Dahil hindi natin 'to magagawa, which is imposibleng-imposible po 'yan. So anong gagawin natin dito? Kailangan tayo ng China para makalabas sila. Kasi napakaliit lang ng kanilang lugar. Ang tinutukoy ko po yung katubigan. Yung South China Sea, kahit gaano karaming barko ng China, putragis, kung mabarahan sila rito, diyan sa bandang ibaba, malapit sa Singapore, pangalan nito, yung daanan doon, wala na silang ibang lulusutan. Oh, ang pinakamadali po nilang lusutan, ito pong sa pamamagitan po ng Pilipinas at ng Taiwan. Kaya nga, lason na lason ang isipan ng mga nasa parting Visayas.
'Di ba nabalita ko sa inyo, yung proyekto na pabahay ni PBBM according dun sa aking, real estate broker na pinsan sa Palawan, tenga. Kasi walang may gustong mamuhunan. Dahil ibinalita ng mga incheck na matatanggal si BBM sa puwesto. So gusto nilang mangyari, masettle muna lahat ng problemang ito, itong mga usapin na 'to, then saka sila magdedesisyon if they're going to push through. Oh, at saka yung, massive na pamimili na nila ng mga real estate diyan po sa Palawan, lalo na yung mga porsyon na tabi ng dagat. Hmm. Naku, Senator Amy Marcos, dapat bigyan niyang, pagpapahalaga itong kapakanan ng ating bansa, 'di ba? Hindi yung galit niya sa Amerika. Kung nagagalit siya sa Amerika dahil napatalsik ang magulang niya, ang tatay niya, unang-una, ito rin pong Amerika naman ang hiningian pa niya ng tulong, 'di ba? Nandun yung sa MIM. Oh, ito ang nagligtas sa kanila. Kung inabutan sila ng mga komunista, patay sila, magagaya sila sa mga Romanov ng Russia. Sabi niya, the Mutual Defense Treaty is not a license to leave the Filipino people in the dark. Ito yung problema rito eh. Bakit pa kailangan, Senator Amy Marcos, i-chismis mo lahat? O ganon, i-chismis. 'Di ba? Hindi nyo ba alam ang mga tinatawag na discrete? Hindi ba po pwedeng alam mo rin ang tinatawag na classified movements? 'Di ba? Talagang inanunsyo niya, nandito sa may Subic, kesyo ganito. Kasi bakit nandun sa may Subic? Unang-una, doon na 'pag yan ay dinala naman diyan sa may parte ng Cagayan, yung dalampasigan do'n, Diyos mio, hindi naman ganoon. Yung port doon, hindi naman po gano'n kaayos, di katulad nitong, sa Subic na it was actually a former, US base, military base nila. So, yung design do'n wala namang binago, 'di ba, at kabisado nila. Kung doon sa Cagayan yan dinaan, oh, Diyos ko, pambihira, Senator Amy Marcos. Dapat tawagan na lang niya yun na naman ng US Embassy. Baka malamang na naman ito. Magkaroon na naman siya ng congressional hearing tapos yung mga incheck sa China nanonood. Tapos pinapalakpakan si Amy. Di ba? Pinapalakpakan kasi nila kapag pro-communist eh. Pro-communist China. Oh, 'di ba tanawagan nga si Xi Jinping kailan lang na na mas maging loyal sa kanilang partido, maging loyal sa bansa. I understand na yung partner ngayon ni Senator Amy Marcos ay in-check. Pero hindi po ito dapat maging lisensya para pabayaan niya ang kapakanan ng mga Pilipino at ipaubaya na lamang po sa kamay ng mga kalaban. 'Di ba? May tuturing na kalaban ng China, bakit? Kung kaibigan ng turing sa atin, 'di tayo tatratuhin ng ganyan. Hindi tayo aagawan. At kung sila ay claimant doon sa lugar, 'di ba? Nakuha nga nila na i-give up yung dalawang linya ng 11 dash line, yung original. Yung sa Gulf of Tonkin sa pagitan ng China at saka nitong North Vietnam noong 1952. 'Di ba? Tapos ang Pilipinas, which is kailangan ng China na magkaroon ng malakas na impluwensiya rito, and therefore sila ang kailangan na mag-adjust. Sila yung kinakailangang magbigay. What I'm saying is this, dapat i-abandon nila yung pagki-claim ng ating EEZ, 'di ba? Nang sa ganun, ma-welcome talaga sila rito sa atin na masasabing tunay silang kapitbahay. And that will put US into a disadvantaged position. Kaso hindi, baliktad, 'di ba? Tapos ito yung kinakampihan ni Senator Amy Marcos. Sabi niya, this is not just an issue of foreign policy, but of Philippine sovereignty. Na naman, yan na naman tayo, gamit na naman ito. Even environmental safety. Okay, I agree in regard to the environmental safety. Kaya nga sabi ko, dapat alamin niya, hey, meron ba tayo ritong fuel storage? Yung dati ba ninyong fuel storage, na-check nyo na ba? Gagana pa ba yan? Safe pa ba yan? Di ba napakasimple lang itanong? At kapag ka hindi, and then talk to the brother, hey, bongit,
What I found out is this. Oh, wag mong payagan na magano diyan kasi ganito sabi nila. Then the president can verify that discreetly. And that is what the president is always doing. Hindi po como hindi ichinismis sa buong bansa ang bagay na to, eh dinideprive tayo. Unang-una, anong pakialam ng ibang mga Pilipino diyan? And usually magngangalngal diyan yung mga gustong maghanap ng butas, those in the opposition, 'di ba? Against the government. Ito yung sinasabi ko, ay, Red Hill, which is located near the aquifer, in 2021 leaked fuel into the local water supply, sickening residents and resulting to relocation of 4,000 families. Yan. The coalition said that the U.S. military lied to the people of Hawaii about the incident and how it affected the safety of their drinking water. So ito naman yung isang issue. Itong isyung ito, sabi ko nga, dapat ito, alamin ni Aimee, 'di ba, kung meron tayong kakayanan. Ito pong fuel na 'to, hindi pa po ito nata-transfer, okey? 50 kilometers po ang distansya ng barko na nagdadala nito, 'di ba? Eh, yun lang naman ang simpleng gagawin dun, eh, alamin lang kung may kakayanan tayo. Hindi pa naman ito, sinasalin kung saan man. So, may mga paraan pa para po malaman, para ma-check nilang maigi yung, environmental safety ng mga Pilipino. Hmm. Ay naku, Senator Amy Marcos, lagi na lamang po, lahat na lang ng, 'di ba, galaw ng kapatid tutulan, lahat ng aksyon ng kapatid tutulan. Ang hindi lang nito yata tinutulan, pirmahan yung ano, eh,